Hello everyone! Welcome dito po sa ating exclusive training right now. So actually, I've prepared this training ahead for you, no, para po sa araw na to, para tuloy-tuloy yung trainings natin, yung lessons natin here inside the Automated Networker program. And ngayon po, this is a pre-recorded training that I have prepared to you specifically for this day. But don't worry, I'm here also with you. And kailangan lang po na continue participating, giving feedbacks because nababasa pa rin po natin yan. Okay? So as of now, it's already September 26 and I have prepared this topic for you, which is automated tools and softwares that you must have in place. Okay? So, excited na po ba ang lahat na matuto again for another training with me right now? Okay? Pa-type yes in the chat if excited na po kayo. Ayan, thank you so much. So, ngayon po, previously sa mga trainings ho natin, check ko yung sa group natin, no? Last na pinakaunang training ko po, review tayo ulit. So, pinaka-first training natin was September 19, wherein yung recording po nito, sad to say, hindi po pala siya na-record. Isa to sa mga gustong-gusto kong training talaga, pero sad to say, hindi ko po siya na-record, that's why wala po akong copy nito. But yung training po natin after this day was about like sa preparation ng mga content sa ManyChat. Yun po yung meron tayong recorded. And again, I just want to say this again. Lahat po ng mga recorded trainings na recorded po natin will be only available sa new members area ho natin. It won't be available agad after 24 hours, but we'll be posting it. After lahat po ng mga recordings, I'll be posting it after po matapos po itong daily training na kinokonduct ko ngayon. Clear po ba? So it will be only available to our new members area, and itong new members area natin is only given to yung mga students po na nag-join from November 2023, December 2023 up to present. So as you know, I also have students, diba, from the previous batch, the Automated Networker, last 2022 pa. And the reason why na sa bagong members area lang po natin ilalagay yon para doon na po lahat. No, kasi syempre gusto lang din po natin maging fair din po sa lahat, especially sa mga bagong students. So, the price for the Automated Networker has already increased. It's currently 24,990 po ngayon. And yun po yung mga benefits talaga ng mga bago din. And in line din sa mga old batch ko ng mga students is that you still have access to our Facebook group. No, at the same time, wala lang pong mga recorded sessions, wala lang pong ganito, okay? So, wala lang po tayong access with the new members area. But if you want or you want to avail our new members area, it is available. Just message our page, the Automated Networker, so that Miss Anne can disclose to you the details. Clear po ba? So, yun po yung announcement ko. And for our new batch, yan po, sulitin po natin yung ating membership dito sa Automated Networker. Kasi marami po talagang mga changes din from the previous and the current. But I want to continually providing value by doing sessions like this. Okay? So, ngayon po, on this part, ito yung magiging topic natin, automated tools and softwares that you must have in place. So, sa previous trainings ko, I've already discussed kung ano yung mga dapat na sales process. If you can see, paulit-ulit kong talagang dinidiscuss yun sa mga previous trainings ko. And lagi po tayo dapat magre-review so that talagang tumatak po sa atin. Tama po? Bakit nga ba napaka-importante yung pagre-review, panonood ng paulit-ulit sa members area, pakikinig sa mga training? Bakit importante lagi na umattend ka? The reason why you must do that is for you to be able to implement better, for you to be able to understand it clearly, at para makapag-take action ka. Kasi I do believe the reason why bakit hindi nga ba nakapag-implement yung karamihan is because hindi nila fully naiintindihan or na-overwhelm sila or napangunahan sila ng mga takot. Pero if you continually listen and if you continually attend trainings,
Hindi lang, di ba, ganun yung importance, no? Hindi lang dito sa automated networker, pati sa lahat ng mga network marketing companies or any profession, training is very, very important in order for you to continually grow. That's why dito, paulit-ulit ko rin yan sinasabi at paulit-ulit ko rin yan nire-review. Kasi, example, sino po yung mas magiging advantage na level, yung taong isang beses lang makinig, tapos nag-implement, tapos nakalimutan na, tapos kung babalikan niya, hindi niya na alam kung paano gagawin, o yung tao na nakikinig, nag-implement agad, tapos consistent mag-attend ng trainings, consistent na i-review yung mga bagay-bagay. 'Di ba? So, syempre, yung taong consistent din. Kaya sila din yung nagkakaroon ng consistent na result, sila din yung mas mabilis na resulta. Pansin ko po sa halos na students ko sa automated networker na nagkakaroon talaga ng result, those are the people na aggressive talagang mag-take action at sila yung laging nagtatanong, laging talagang nagre-revisit ng mga modules. Sila po yun. Yun po yung mga common denominators na nakikita ko. Like example, meron po tayong isa sa mga students natin, shout out ko lang, I don't know if you're watching right now, si Miggy. Si Miggy is one of my very, very first students. Yung automated networker na implement niya sa 3 kumpanya na sinalihan niya. 3 ba, Miggy? Or 2? Sa first company niya, talagang inaaral niya pa lang. Kumbaga, kita niya naman yung skills niya, kailangan pang i-improve and all those stuff. So, sa second company niya, nung na-hone niya na yung skills niya, alam niyo po ba, kinita niya 1.6 million in just 6 months time. Amazing, di ba? So, sinishare ko din yan lagi. Isa naman, si Mart. Mart, andiyan ka ba? Nanonood ba? Ayan. Si Mart naman, yung naging part siya ng automated networker sa first company niya, right now, on his second company, nakuha niya yung first million niya in 6 months time. Amazing. So, bakit ko sila sinishare? Kasi alam ko, sila yung mga talagang nag-i-implement talaga, nagti-take action. So, if you can see, if you just take action and implement, effective talaga. Kahit anuman product mo, kahit anuman company mo, kasi iba-iba naman sila ng product and company. Ngayon po, ganun din po yung mangyayari sa inyo. The moment that you implement or take action everything that you will learn here, magkakaroon ka talaga ng results. And if ever na you will be needing our help, di ba? Meron naman tayong daily support, chat support sa page natin from 10 a.m. to 7 p.m. And if you want to further level it up, like gusto mo na, as of now po, meron po tayong exclusive na one-on-one consultation sessions. Na-publish ko na po yun sa website, but hindi po available yun sa lahat. That will be limited lang din, and it comes with a cost. Okay, so dun din po yan sa website natin. You can check it out, automatednetworker.com. And if ever that you want to partner with me directly, work with me directly, na kami yung gagawa ng buong sistema mo, then right now, I have 5 slots open for our done-for-you services. Okay? So, lalagay ko lang dyan yung announcement natin. And if ever that you want to know more about that, I'll be giving an announcement for that later on. But you can check it on our website, automatednetworker.com. Okay? So right now, I'll be proceeding now with our actual topic for tonight. So our topic will be automated tools and softwares that you must have in place. Pakatay po, I am ready sa baba if you are ready to actually learn this. Remove ko muna. Okay? Ayan. Lang po. So right now, on this part, our topic will be automated tools and softwares that you must have in place in order for you to automate your business, in order for you to let your business run 24/7. Yun po yung gagawin natin. So, syempre, when it comes to online marketing, kailangan kasi nating maintindihan, ang dami na kasing mga tools and softwares na dapat mong gamitin. Parang kagaya ng ganito. The reason why then, before ako magbigay ng example, the reason why that you must have this, kasi syempre, essential part to ng business mo. These are the building blocks of your business. So, if you have remembered my previous trainings, diba, lagi kong nire-review yung sales process, like Facebook ads, papunta sa Facebook page, papunta sa ManyChat, tapos papunta sa website, if gusto mo may website ka, tapos papunta sa
papunta sa pagpa-follow up mo or one-on-one mo, if you can see, ang daming elements nun, di ba? May Facebook page, may website, may chatbot. Tawag doon mga tools, tawag doon mga softwares. So, parang ganito siya. Di ba? For example, magluluto ka ng pagkain. So, di ba pag magluluto ka ng pagkain, di ba marami siyang ingredients para maging ano siya, maging ulam. Like example, adobo, hindi lang naman siya manok eh. Di ba, may manok, ay, pasensya na po, hindi po kasi ako marunong magluto. May manok, may vinegar, may toyo, may sugar, ano pa ba? Basta ganon, di ba? So, marami. So, marami siyang mga essentials or elements na andon. Tapos, ilalagay mo pa siya sa pan. Tapos, may gagamitin ka pang ano tawag doon. Ay, di ba? Napapaghahalataan po akong hindi po ako nagluluto at kumakain lang ako. So, anyways, di ba? Meron kang mga tools doon. So, yung pan mo, tool yun. Yung pang mix-mix mo, tool yun. Diba? Yung mga iba, yung mga softwares, yun yung mga ingredients. So, parang ganun siya. Para magkaroon ka ng masarap na ulam. Yun yung endpoint niya, tama? So, the same thing with our business, lalo na pag online marketing, marami siyang mga elements in place. Facebook account mo, Facebook page mo, website, ManyChat, and all those stuff. Pero, kung on a bigger picture, on a bigger scale, a sales process, isahan lang sila lahat. They work together. Tama? So, ganun po yung pinaka purpose niya. So, that's why right now, on this part, is that I'm gonna be sharing to you actually, very, very basic itong topic natin. Very, very basic itong training natin. Pero most of the time kasi, the basics, yun yung never kasi na mawawala. Tama po ba? When it comes to learning, may mga bagay na tinatawag nating meron tayong tinatawag na mga fundamentals or mga principles. So, yung mga fundamentals, yun yung mga bagay na hindi siya basta-basta umiiba. In the coming months, in the coming years, in the coming decades, hindi siya nag-iiba. Like for example, yung marketing natin, di ba? Iba-iba yung ways ng pag-market natin. Dati flyers, tapos tarpaulins, tapos naging online na, tapos naging automated na ngayon. Or di kaya, when it comes to technology, dati wala pang cellphone, di ba? Like postmail pa lang. Tapos naging landline, tapos naging pager, or hindi ko alam kung anong pagkakasunod nun. Tapos naging cellphone, tapos ngayon laptop, tapos ngayon messenger na. Halos hindi na nagko-call, tama po ba? So, yun yung evolution na tinatawag. So, ngayon, same thing din with our business, lalo na sa online na laging nag-i-improve, laging nagde-develop. So, may mga bagay na fundamentals, yun yung hindi mawawala. Like for example, kahit iba-iba yung way ng pagtatawag, yung the way ka makipag-communicate, the way ka makipag-usap, stays the same, di ba? Nag-i-improve lang, kumbaga kung tuturuan ka kung paano ka makipag-usap sa tao, paano ka mag-deal ng tao, it is something na culture siya. Nagigets po ba? So, ganun din yan dito sa business. Kailangan mo maintindihan na may mga bagay na fundamentals at may mga bagay na tactics lang. Pag sinabi nating tactics, yun yung nakabase sa trend, yun yung nakabase sa uso, yun yung nakabase sa palagi nag-update. Tactics tawag doon. And yung mga tactics, usually yun yung mga, ano yung targeting ngayon na nagagawin sa Facebook, ano yung mga magagandang apps ngayon, no? Yun yung mga nag-iiba lagi. So, kailangan meron kang balance between all of that. That's why ako sabi ko lagi, paulit-ulit kong nire-remind, na dito, the automated networker is not against manual. We are not against traditional. Alam niyo yan, kung lagi kayo nakikinig sa akin. Instead, we are here, no, na dito, nag-a-add lang tayo sa something na meron na. And tandaan nyo na sa online or dito sa program natin, yung pinakakailangan talaga na core na fundamentals na kailangan mo maintindihan, prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. Yung skills na yan na tinuturo sa inyo sa company nyo, yun yung mga bagay na never kasi, parang it always stays the same. Gets po? Paano ka mag-talk, paano ka mag-present, paano ka mag-closing, paano ka mag-follow up. There are some na nagdadagdagan from time to time,
Pero yun lang din ang magpapayaman, yun lang din magpapayaman sa'yo. Yun lang din yung nagpayaman sa napakaraming mga top earners. Kahit dati wala pang online, naiintindihan? So ngayon, yung pinaka-importante lang talaga dito sa automated networker na kailangan ma-achieve mo, magkaroon ka ng sistema. Sistema sa lead generation mo, na yung pagpo-prospect mo, pag-i-invite and pagpa-present mo, pwede mo siyang i-leverage online na may ads ka para before ikaw yung lumalapit sa iba, ngayon sila na yung lumalapit sa'yo, di ba? Gaano ka-powerful yon. Tama? And dito naman, yung paano ka naman mag-convert, paano ka naman mag-present, paano naman yung lahat-lahat, kung paano mo talaga siya gagawin. 'Di ba? Kung ano yung working na sa inyo. Clear po ba? So, napaka super duper important na maintindihan nyo yun. So, ngayon again, I'll be sharing to you the automation tools and softwares that you must have in order for you to succeed online. In order na ikaw magkaroon ka ng negosyo na alam mo yun, hindi ka mababahala kung nag-work ba siya or hindi, kung tumatakbo ba siya or hindi. And this is something na you can also share to your downlines. Yung kaalaman na to, you can share to your business partners and it would truly benefit you. And kahit na ano pa yung experience level mo, bago ka man, techie ka man or hindi, sabi ko nga, dito sa automated networker, that's not what matters the most. What matters the most is your willingness or desire na makapag-implement ka. Kasi po, kahit na senior citizen ka, tandaan nyo po, no, marami din tayo dito mga successful na mga students na senior citizen na. Diba? Kailangan lang na maghanap ka ng tamang tulong, no? Mag-seek the right help kasi i-guide naman ho kayo. Okay? So, yun po. So, ngayon po, ito, yung PDF na to, this is available sa toolkit natin. And at the same time, nasa members area din po natin ilalagay ito. So, ayan po, naka-PDF lang. And yung iba, sort of a review ko na lang. Yung iba, ito technical demonstration ko talaga. So, dito po, eto, basahin nyo na lang din po ito, no, na part. So, dito po, isa-start ko na po na i-share sa inyo to. So, right now, ito yung mga kailangan nyo. Unang-una, syempre, napaka-importante na meron po kayong Facebook account. Tama? Ito yung basic at ito yung pinaka-essential na dapat meron kang Facebook account with legitimate name and national ID, kagaya ng license, passport, etc., para magamit mo ito sa pag-advertise in the future. So, what happens, mentor, if dati nakapag-run na ako at na-restrict ako, hindi na ako makapag-advertise, then kailangan mo, gagawa ba ako ng bagong account under my name? The answer to that is no. Kailangan na pwede mong gamitin yung legitimate na Facebook account following that set of rules ng, let's say, asawa mo, kapatid mo, nanay mo, if papagamit nila sa'yo. Sabihan mo na lang. Okay? So, yung Facebook account po, very, very important po yan. So, meron tayo dito, meron akong tinuro din na pre-advertising essentials. So, actually, paulit-ulit ko itong nire-review talaga sa members area natin. Kaya, yung halos lahat lagi ng mga topics natin, lagi lang yan review. Lagi lang yan paulit-ulit. Kasi, wala namang ibang kailangan eh. Yun at yun lang talaga. Nagigets? Wala naman pong iba, wala na pong secret. The secret is, kailangan mo siyang ma-implement. Kailangan mo siyang magawa. So, wait lang po nahanap ko lang yung ayan, preparation. So, ito po, na-record ko rin to last time, no? And nandito rin po yan sa ano natin, sa part po ng, sa members area po natin. Pero, if you can see, ito yung mga essentials din na kailangan mo when it comes sa online. So, for example, securing and preparing yung Facebook account. So, ito pong lesson natin, combination po ito ng strategy, ng mindset, and technical. Okay? So, let's say, pag may Facebook account ka na, okay, check na, andyan na. Kailangan, step number 1, ensure that your account is active and not disabled. So, pag never ka naman nakapag-ads, hindi naman disabled yun. Pero pag meron na, then, kailangan na gumawa ka talaga, or gamitin mo yung legitimate na Facebook account ng family member or someone that you trust. Okay po? Next naman, napaka-importante din na gamitin nyo yung real name nyo. So, use your real name. Go to settings and privacy. Yan, select settings.
click on name under general account settings and enter your real name. Kailangan po na match sa ID nyo kasi pag hindi, 'di ba, hindi kayo mapapayagan mag-ads or may possibility na mabilis ma-restrict yung ads mo. Kasi marami naman yung hindi real name nila nakakalusot. Pero alam mo yun, parang wala kang peace of mind the moment na ganun yung gagawin mo. Okay? Take it from me, from experience. Sobrang dami na po akong nagawang Facebook account before. Okay? Use your real name. Very important. Step number 3, enable two-factor authentication. So, punta po tayo sa settings and privacy ulit ng account nyo. Punta kayo sa settings, click on name under general account settings and, mali po pala, ito po pala. So, punta na lang po tayo dito. Ayan, meron pala ako. So, ito, open the Facebook app on your phone. So, ito po pala, since it's a technical part, lagi yung sinasabi, pause and implement. Pause and implement po talaga lagi. So, sa review or sa replay nyo po talaga ito fully masusundan. So, ngayon, manood lang kayo, makinig lang kayo. At the same time, if tapos mo na to, then disregard. If hindi pa naman, at least, manote mo na ito yung mga bagay na kailangan mong gawin. At least, nade-demo ko lang dito sa inyo ngayon. Okay? Kaya nga, hindi po ako nagte-technical ng live po talaga eh. Bakit? Kasi po, hindi masusundan. Yung lahat talaga ng technical, dapat talaga nasa members area, which is yun naman yung ginagawa natin. So, ngayon, paano mo ma-enable yung two-factor authentication? Ano pala mentor yung two-factor authentication? Ito po yung security ng account mo para hindi ka ma-hack, para may safety yung account mo. Okay? So, paano natin gagawin? Ito, open the Facebook app on your phone, tap the menu button. Pag laptop yan or cellphone, hanapin mo lang yung menu button. Then, punta po tayo sa settings and privacy. Then, after going towards settings and privacy, punta po tayo sa settings, tap settings, and then tap security and login. Pagka-click nyo po ng security and login, click nyo po yung use two-factor authentication. Okay? So again, pause and implement. Live tayo ngayon, dito kayo ngayon, kaya dire-diretso yan, pero huwag kayong mag-alala, may recorded naman yan sa new members area. And sa mga previous natin na students, naturo na po natin yan. Andun din po yan sa members area nyo. Okay? Then after that, select a security method. Yung piliin nyo po SMS or messages. Ayan. And then, tap the blue button, the blue continue button. So, add nyo po yung phone number ninyo. Ilagay nyo po. Click nyo po yung continue. Ilagay nyo po yung code. Ayan po yung code. And then, after nyan, pag mag-login na kayo, ilalagay nyo po yung code, and then, automatically po, confirm na po yung identity ninyo. Okay? Clear po ba? So, ganun po yung process natin. Pag sa cellphone, pag sa laptop naman po, yan lang po. Hanapin nyo lang yung settings and privacy. Para po ma-confirm ninyo yung identity ninyo at the same time, ma-secure ninyo yung two-factor authentication ninyo. So, right now naman, ito palang next part pala, yung ito, two-factor authentication to. Okay? Next part naman, confirm your identity. So, ano po yung confirm your identity, mentor? Dito po, kailangan po na yung ID ninyo, yung ma-upload nyo po kay Facebook. So, don't worry kasi safe naman po lahat ng mga IDs ninyo online. So, kailangan lang, yung purpose kasi ni Facebook chan is para talagang ma-secure at the same time, makikita niya na legitimate ka talaga na tao. So, ang gagawin niyo po, punta rin po tayo sa settings and privacy. Punta po tayo dito sa account center pag nasa laptop po yan. And pag hindi niyo po masundan dito right now, search nyo lang po sa online, how to confirm identity Facebook. Okay? Then after that, punta po tayo sa personal details. And then, dito po malilid yan sa confirm your identity. So, click nyo po yung get started. Then, after clicking the get started button, i-upload nyo lang po yung mga official IDs po ninyo. Clear po? So, yan yung mga IDs accepted. Lagay lang din po natin yung link, passport, driver's license, ganun po yung mga IDs ninyo na ina-accept nila. Okay? So, when it comes to step number 5 naman, dealing with a restricted account, again, sabi ko nga, use a legitimate FB account from your family member or someone you trust. Then, ensure that this account must follow everything.
real name, enable two-factor authentication, and confirm yung identity. Okay po? So, yun po yung mga kailangan po natin. Now, yan po yung very important na ma-achieve ninyo the moment na meron kayong Facebook account. So, one time mo lang naman gagawin yan, pero, alam mo yun, one time mo lang gagawin, pero for the security of your account, and talagang tama yung paggawa mo sa FB ads. Kasi yung iba, pinaparan na agad, wala naman tamang preparation, walang tamang hindi nagawa ng tama. So, ang mangyayari, pag hindi mo siya nagawa ng tama, kawawa ka lang din. Kasi, ito yung mga bagay na to, gusto ko talagang sigurado bago ka mag-dive in sa ads. Kasi sa iba, yung gagawin nila, okay, magpaparan ka sa kanila. Walang ganito, hindi nila chinecheck, hindi nila tinitignan. So, pag marirestrict ka or madi-disable ka, saktong sorry lang yung sasabihin. Pero yung impact nito sa business mo, napakalaki. Okay? Yung Facebook account nyo po, tandaan nyo rin po, dapat po dito sa Facebook account nyo, consistent yung postings nyo, di ba? Maganda yung social media presence mo, ikaw mismo talagang nagpo-post ka ng maayos, may mga inspirational ka, motivational, nire-represent mo ng mabuti yung business nyo, dapat hindi siya yung mukhang marketplace, yung negosyo mo. So, that is what we call attraction marketing. So, I believe, no, na meron din po akong training with regard to that, but hindi pa siya naka-up sa members area right now. So, I'll just be adding that to our topics that I'll be teaching to you live. Okay? Or na-record ko na in advance. Clear po? Next naman, Facebook page. So, I believe lahat naman dito halos alam naman kung paano gumawa ng Facebook page. So, ano po yung Facebook page? Your Facebook page is a separate identity from your Facebook account. Pwede ka gumawa ng unlimited Facebook pages because it represents your business online. Okay? So, itong Facebook page po, pwede kang gumawa ng Facebook page sa product mo, pwede kang gumawa ng Facebook page sa business mo. So, if you can see, like kagaya nito, ito Automated Networker, Facebook page ko yan. Automated Networker Online Training, Facebook page ko yan. You can name it anything that you want. Or dapat pangalanan mo siya to something na talagang relevant siya sa negosyo mo. And maraming tanong minsan, Coach, kailangan ba yung Facebook page ko, andyan yung pangalan ko, malalaman ba nila na ako yung may-ari nun? Hindi po, hindi nila alam na ikaw yung may-ari nun ng Facebook page mo unless i-share mo talaga yung link mo sa friends mo or etc. Kasi, bakit yun sinasabi? Kasi marami din kasi merong iba na mga nagtatanong, may mga networkers na working sa bank, working sa ganito, na bawal na magkaroon ng Facebook page or parang business sa online. May mga ganun. So, you can name it anything that you want. Okay? Pagkagawa ka ng Facebook page mo. So, easy lang din pong gumawa ng Facebook page. The moment na andyan ka sa account mo, you can create multiple Facebook pages. And then, ito po, pag titignan nyo po ito, pupunta ka dito sa part na to. Okay? Pages. And then, ito, if nakikita nyo, sobrang dami akong pages, diba? Super duper dami. Create new profile or page. And public page po yung pipiliin po natin. So, if you click this, next, no, pagka-click nyo po yan, create a page to engage you customers and fans. Click nyo po yung get started. Dito po kayo malilid. So, yung Facebook page po, syempre, kailangan po yan ng important na elements. Profile picture, pangalan, cover photo, bio. So, kailangan ma-fill in the blanks mo po ito. Okay? So, for example, online business worldwide, parang something like that. Tapos, ito, business consultant, demo. So, pagka-create nyo po ng page, automatically po, malilid ka po sa next part. Diba? So, dapat po, malagyan nyo po yung magandang cover photo. So, invest po kayo for that. I believe nag-share ako last time with regard to that, no? So, ito po, kailangan ma-fill in nyo yung details, yung website. Pag wala, next lang kayo. And then, lagyan nyo yung address. Tapos, next lang kayo. Add ng profile picture, cover photo, then next. And then, ito, pwede mo ito ma-skip, yung part na to. And then, you can build up your audience or invite pages. Okay? So, done lang po. And then, the moment na matapos mo na yan, meron ka ng Facebook page. Okay? So, Take Tour, i-follow nyo po itong Take Tour na meron sa Facebook para, sobrang galing, sobrang daming updates kasi ngayon ni Facebook.
next, oh. Next, oh. Done. Diba? So, go here to start the tour again, oh. Mga ganyan siya. So, dapat yung cover photo mo maganda. Pwede po kayo maghanap po sa Canva ng cover photo. Pwede din po kayo magpagawa. Nagbigay din po ako last time ng example when it comes sa cover photo. So, dapat meron kang Facebook page. Okay? Next naman, Meta Business Manager. So, ito, more on advertising na to. Kailangan, itong Meta Business Manager, minamanage po natin to online or pag sa phone naman, ito yung tinatawag na Ads Manager. Okay? Ads Manager po. Ganyan. So, ito naman, Meta Business Suite. So, ito, marami din kasi nako-confuse dito. Yung Meta Business Suite, ito yung nagmamanage ng lahat ng business activity mo on Facebook, Messenger, and Instagram sa isang lugar lang. Pwede mo ito ma-download sa phone mo. Basically, si Meta Business Manager, Meta Business Suite pala, lahat ng Facebook pages mo andyan. Mabalis po siyang maglipat-lipat. Sa phone po yan na-download. Okay? So, it also acts, kumaga, nakapaloob doon yung Facebook page mo. Diyan po nakapaloob yung Facebook page mo. Okay? Pero, ang difference lang with a normal Facebook page is that it can handle multiple Facebook pages. Pwede ka makapag-switch iba't ibang Facebook pages. Ganun po. Ayan. So, yung next naman dito, na tool naman na isi-share ko sa inyo is ito. Supposed to be ito yung landing page na ginagamit. So, lalagay ko lang yan sa pinakadulo. And then, itong ManyChat naman, I have done a detailed training with regards sa ManyChat. So, dito po, pagpupunta po kayo dito sa members area natin, dito sa chatbot marketing, you can go through this. So, paano yung technical setup, no, ng kailangan ninyong sundan. So, this is around 18 minutes ito. So right now, Ayan. And then, meron din po akong mga 50 minutes na technical setup din. Okay? So, ito po yung kailangan nating panoorin so that masusundan niyo po talaga yung sa ManyChat po natin na setup. So, yung ManyChat, ito yung pinaka-recommended ko talaga na software na gagamitin ninyo pag gagamit po kayo ng chatbot. Okay? And ito lang po talaga yung, marami rin naman sa online ngayon, yung Pancake, yung iba't ibang types ng chatbot. Pero for me, ito yung talagang nakasanayan na ginagamit ko. But we also have, pag local naman po, yung other na chatbot na pwede nyo rin pong explore kung gusto nyo pong explore. Meron po yung Pancake Philippines. So, meron din po, pwede po ako mag-request sa kanila ng training pag merong option for that. So, I'll check it na lang, no? So that meron din kayong option when it comes sa mga software. So, itong software po na to, wala pa akong anything dito. Recommendation lang po ito, okay? The reason why din na gusto ko rin si ManyChat kasi simple lang po siya. Hindi po siya complicated. And I'm not saying na complicated to it's just that yun po yung pinaka-simple for me na chatbot. Though, mas mahal lang siya compared dito. Kasi ito parang 400 per month. Yung ManyChat naman, around 800 po siya. Okay? So, that's why dun ko po nilaan yung training po natin dito. Clear? Next naman, daanan ko din yung iba. Ito yung Business Suite. Ito yung shinare ko kanina sa Business Suite. Pwede ka po mag-schedule dyan ng post. So, di ba, pag may page ka na, napaka-importante po na yung page po lagi pong may laman, may content. Okay? May content ka na relevant din sa business mo. Hindi lang din lahat negosyo, kundi meron ding mga bagay na mag-uudyok din sa kanila na mag-take action. Alright? So, next naman, ano po yung lagi kong ginagamit naman pag mag-present naman, di ba? Siyempre, kasi nag-register na sila, o di kaya magpe-present ka na. Siyempre po, wala nang iba Zoom. Zoom po talaga yung ginagamit ko. Okay, ito yung ginagamit ko sa live presentation, sa one-on-one, sa mga meetings. Ito yung ginagamit ko pag mag-closing. So, itong ginagamit ng halos lahat. So, pwede ka dito mag-conduct ng presentation and online training. So, pag free version po yung gagamitin nyo, that is just 40 minutes. Pero pag pro naman po, parang around 3,000 to 4,000 or 5,000 every month. Depende kung gano'ng karami. So, yun po, yun po yung payment naman. Pag may team ka na, Zoom po yung pinaka-user-friendly din. Okay? Ito naman yung Loom. Ginagamit ko naman to or screen capture. Ito naman yung ginagamit ko pag meron akong instructions na mabilisan lang. So, like for example, online
online screen recorder. Ito, screencapture.com. Example, meron akong instructions or di kaya may konting instructions lang na share screen ko sa laptop. Yan po yung ginagamit ko. So, ito, mga additional tools to na pwede nyo pong gamitin. Okay? Sa mga nagre-record naman sa ads, di ba, may mga nag-a-advertise na dyan, tapos nahihirapan mag-memorize ng script. So, when it comes to recording advertisement, for my recording videos para sa mga advertisement, ito naman po yung recommended ko, yung teleprompter. So, merong free and meron ding paid version para dito. So, download nyo po ito sa cellphone nyo. Orange po, ito po yung itsura niya. Ang kagandahan po nito, pag mag-shoot ka ng ads or any content at may script ka na ipapagawa mo kay ChatGPT, ilalagay mo lang dyan, tapos parang memorize mo, pero sa totoo lang, nagbabasa ka pala. Yan po yung purpose ng teleprompter. Okay, na nababasa mo siya sa cellphone mo. Alright, next naman, ito, snow camera. Ito yung ginagamit natin pag mag-selfie, mag-picture, ayan. Okay, next naman ang mga softwares and tools for editing images. Canva. So, ito yung ginagamit ko para mag-design at mag-create ng social media graphics at mga presentations. Makapag-edit ka dito ng mabilis at madali lang itong gamitin dahil madami silang free at ready-made templates na pwede nyo pong gamitin. Meron din itong paid version na for as low as 300 pesos, may account ka na monthly on this one. So, ito po yung pwede nyo pong i-maximize at gamitin po. Okay? So, yan po yung Canva. It is used for editing images. And for editing videos naman, CapCut. Ito po. Diba, ang dami-dami kasing mga softwares na pwedeng gamitin eh. Right? Sobrang daming softwares na pwedeng gamitin. Pero ako po, yun na recommend ko sa inyo, before ako mag-settle sa mga softwares na to, sa mga nire-recommend ko sa inyo, sobrang dami rin po akong in-explore, sobrang dami rin po akong ginamit. Pero, ito kasi yung mga pinaka-simple, long-term, at maaasahan ng mga software. So, for example, CapCut. Sobrang daming updates ngayon yung CapCut. Alam niyo yung, pag gusto niyo yung parang automatic na merong animations, yung videos ninyo. Like, kagaya po nito. Ito ko lang po yung sa personal account ko. Like, kaganyan. Sense of control in your life? Yung tipong gusto mong naka-plot na yung buhay mo. Yan, di ba? So, yung mga ganyang mga videos, yung mga ganyan, automatic po yan na nagagawa ng CapCut. Puro mag-church. Nagpe-pray naman akong Yan, so parang sa church na yan. So, yan po yung example na magagawa niya na output. So, yung ganyang mga training, syempre hindi naman ako expert when it comes to that. Lalagyan ko na lang siya ng mga trainings na ginawa mismo ng mga experts so that you will know kung paano siya gagamitin. Okay? So, yun po yung CapCut. And for creating slides naman, you can either use PowerPoint as usual or Google Slides. So, if you can see, halos lahat ng trainings ko po nasa Google Slides. Bakit po Google yung ginagamit ko? Pag pupunta ka sa google.com, makikita mo tong right side na to. Itong parang mga grid. Ayan. May Google Slides, may Google Sheets, may Google Docs. Lahat po yan ng mga files ko right now, nasa online talaga. Bakit po? Para if ever na may mawala, or di kaya iba't ibang lugar ako, ma-access ko siya using my Google account. Naka-back up lang yan sa drive ko yung mga important na files. So, dito po napaka-convenient kasi pag i-click mo yung slides, dito ka po pwede makagawa ng slides mo. So, ako po, dito po talaga ako gumagawa ng mga presentations ko. Are you following po ba? No? Hindi na clear naman po, no? Simple naman, hindi naman overwhelming. Tama. So, next naman, best AI software and tools, ChatGPT. So, ito yung last time na shinare ko sa inyo sa training, di ba? Yung about paano ka gumawa ng scripts and mga ads. ChatGPT is the key. So, ayan po. Pwede nyo po itong gamitin. Pwede nyo po itong explore. Ito po yung ginagamit ko right now. And soon, magkakaroon tayo ng dedicated training for this kasi sobrang favorite ko po ito. Okay? So, gallery. So, where to upload your videos? YouTube or Facebook group. Alternative website, Canva and Google Form. Yan. So, yan po. So, if nakikita nyo, yung mga presentations niyo, let's say, gusto mong nag-record ka ng presentation mo, gusto mong 24/7 siyang ma-access, sa YouTube po natin ilalagay. Free lang po yun. Pwede po siya maging unlisted or hindi po nakikita ng iba. Ganun po sa YouTube. Okay?
So, where to get royalty-free clips and images? Ito po, Pixabay, story blocks or video blocks. Pag sinabing mga royalty-free, mga pwede mong i-insert sa video mo. Okay? Pag advanced na medyo yung editing mo. Where to get background music and sound effects? Ito po, Epidemic Sound, free trial, okay? Or Pixabay rin po. Okay? So, yan po lahat po ng mga softwares na lahat po ng mga kakailanganin nyo, dito nyo po makikita. And if may kulang po, just let me know para po dagdagan po natin. Okay? Para po lagyan po natin ito. So, meron po kayong access nito and ang kailangan lang na ma-checkan mo yan. Meron kang mga ganyan. Lalo na, di ba, yung sales process na tinuturo ko ito, Facebook ads. Facebook page, dapat meron ka. Business suite, dapat meron ka. Presentation, dapat may PowerPoint ka or may Google Slides ka, di ba? Pag gusto may chatbot, dapat may page ka, may suite ka, may chat, may many chat ka, may presentation ka, may slides ka. Nagagets? Di ba? Ganun po siya. So, it works together. Kumbaga, independent sila na softwares and tools, pero it works hand in hand together. Ganun po siya. So, now, dito naman na next part na to, I'll be discussing naman about the websites and landing pages. Okay? So, ito po yung pinaka-recommended ko right now. Right now, no, again, yung magiging topic natin dito is that paano ka naman magkaroon ng website for your business. So, di ba marami, di ba, pag sasabihing website, nahihirapan or di kaya, website, ang hirap gawin nun, or di kaya papagawa nila sa iba, which is, okay naman, kung pwede mo naman pagawa sa iba, kung may pangbayad ka naman, wala naman problema yun. Pero again, yung purpose ng automated networker, kaya mo siyang gawin. Now, definition of terms muna ako, ha? Pag sinabing website, landing page, pareho lang yon. Landing page is kung saan nagla-land yung customer mo. So, ang landing page, it can be a website, it can be a page, it can be a Google form landing page yon. So, right now, basta pag-uusapan natin yung mga about sa like yung website na lang talaga yung magiging term ko. Okay? Yung funnel, yun yung another term din for website. Pero basically, yung funnel, pwede rin siyang offline, pwede rin siyang online. Alam mo yung ganun? So right now, websites na po yung magiging consistent term ko para hindi po kayo maguluhan. So ngayon, pag gagawa ka na ng website, ito po yung pinaka-recommended ko. But, may good news ako sa inyo. Kasi by 2025, probably, first or second quarter, we are gonna be having our own website builder. Okay? But for now, ito po yung pinaka-recommended ko. Ito po, tawag po natin sa kanila, mga website builders. So usually po, merong iba't ibang klase ng website builder. Meron pong ClickFunnels, meron pong WordPress, meron pong iba't ibang klase ngayon na pwede kang makita or mahanap online. Pero again, I would recommend to you something that is easy, something that is simple, something that is long-term. So, something that is much more affordable for each and every one of you. And, gagamit ka lang ng website, primarily, number one, if you want your business to look more presentable. Pangalawa, if you want to have your own branding. And pangatlo, if you want to just explore it and take a look at kung paano mo nga ba siya ma-maximize. So, basically, for your business or sa sales process natin, sa akin, yung purpose ng website ko, doon ko nilalagay yung presentation na andun na yung button at pwede sila makapag-set ng appointment. Ginagamit ko rin to para sa branding ng team ko. So like for example, ito yung branding ng team. May website kami na ayan, so may website kami na own para sa team. Okay, so ayan po siya, yung website. Ayan, so branding siya ng team, about us, andyan lahat-lahat ng mga about sa grupo, okay, about sa business. And then ginagamit ko rin to as members area. So marami kang pwedeng paggamitan ng software na introduce ko sa inyo right now. So itong software na to, if you can see, ayan no, this has everything you need to get more leads, convert more sales, and grow your business. Grabe no? So, funnel builder, e-commerce, CRM, email automation, checkout. Then, ayan po, may mga tutorials na rin po dito na given na andyan na po. Diba? And ito rin, ayan, if ma-explore nyo to, pwede nyo pong explore. And you can get started, pwede nyo pong ma-watch muna yung free training so that you will have
knowledge talaga kung paano nga ba gagamitin 'to, pero parang feeling ko wala dito 'no, hindi naglo-load yung video. And ito naman, automated sales system setup. You don't need to click this anymore. Dito na po kayo sa automated networker mag-focus. Alright? So ngayon, if we can go through here, you can get started for free. So if you get started for free, you have a free account or trial within 14 days. Okay? So, yun po yung kagandahan. Pero pwede nyo po muna explore. Like, ito, kagandahan dito, may mga existing na templates. Like, ano po yung example ng templates niya? Templates kung magbebenta ka ng product, templates kung magpo-promote ka ng business opportunity mo, everything is already here. So if you can see, ito pong kagandahan dito, like, ayan o, all designs to let's say for example, magbebenta ka ng product mo, o magbebenta ka ng product, ayan, may mga given na siya. Pero ako po, sundin nyo na lang ako, dito tayo punta sa networking or MLM. So for example, magpe-present ka ng business, o meron na po siyang funnel. Pag sinabing funnel, it's a combination of a series of websites. Okay? Kung isa lang website, kung series of websites, funnel. Gets? Okay? So, actually, malaki talaga yung scope ng funnel eh. Okay? So, pag i-view mo to, pag i-view mo yan, ayan, dito mo pwedeng ilagay yung presentation, dito mo ilalagay yung mga testimonials, andito mo ilalagay yung mga description, yun yung presentation, tapos may survey, and then calendar booking, yan, and then thank you page, ganun. Pero sa akin po, papasimplihin natin yan. In-explore muna natin dito. Kalma lang po kayo ha. Nag-explore muna tayo. Wait lang po. Okay? So, next naman, ito rin, let's say gusto mo magbenta ng product, let's say, sales or product, o so may ibenta yung product nyo, o view. So, ayan po siya. Ayan. Ayan, di ba? Ayan. So, pwede mo bawasan yan, pwede mo yan dagdagan. Okay? So, in my case, like for example po, sa atin, ang pinaka-goal lang natin dito, to simplify everything, ang kailangan mo lang, nagawa ng sales process, usually, presentation mo lang. Like, for example, ito sa akin, ito, pag may prospect ako, ito lang yung kinoconnect ko sa chatbot na button na mapapanood nila yung presentation. So, disclaimer, itong presentation natin, alam ko yung stock nyo to agad yung website namin. Bawal kopyahin, bawal i-model, nakaka-copyright po yan. Okay, yung mga presentation natin. Pero ito po yung itsura niya. Okay, so if you can see, yan lang kasimple yung presentation. Ganyan lang. Isang page, isang website lang. Okay? Tapos, ang website na yan, Success is a balance. tapos, after nilang mapanood yan, dapat may malagay ka dito na button. Yung button na yan, either magli-lead sa personal messenger mo, para makapag-inquire sila directly sa'yo, or pwede sila makapag-book ng appointment sa inyo. Okay? So, in my case dito, mag-fill up sila ng forms, mag-fill up sila ng form para makuha ko muna yung details nila. Yung iba naman, ginagawa nila, nililid nila sa messenger nila. Okay? So, sa akin, for example, ito sa automatednetworker.com, if i-explore nyo itong website natin, ito po. O, di ba? Ganda. So, ito po yung example. Yan. Ito po yung natin website. So, pag-click ko po itong learn more, pag-click po natin itong learn more, what's gonna happen? Malilid po kayo dito sa page. Di ba, simple lang, isang website lang. Di ba? Punta po kayo dito, may video lang ako na nakalagay, isang video lang. And then, pag magbubook ka ng free 30 minutes mastermind call, malilid po siya dito sa booking page. Okay? So, makapaglagay ka you can select a time, name, email, contact number, and masisendan po siya ng message. Okay? Ganun lang kasimple. After nang makapag-book, okay? After na makapag-book, makapag-receive agad ng email, and then, i-lead mo na lang siya sa messenger. Makukuha mo naman agad yung details niya. Are you following? Ganun lang po siya. So, I have forgot to share about this software, which is Calendly. So, itong si Calendly, ito po yung ginagamit ko when it comes to booking. Okay? Mga bookings po. Okay? So, ito, nakita agad yung nag-book, di ba? So, kakahapon ko lang po ito naka-up. So, itong si Calendly, ito talaga yung ginagamit ko. If you want na maging automated yung pagsischedule sa'yo ng downlines mo,
may automatic scheduling ka, may automated yung pag-schedule ng prospects mo sa'yo, magko-closing ka na lang. Ito po yung ginagamit po natin. Clear po ba? So, yan po yung tinatawag po nating Calendly. Okay? So, in-insert ko na lang. So, going back dito, yan po yung purpose ng Cellnomics. Ma-providean ka po niya ng website. So, ako po, usually ang ginagawa ko, usually po yung ginagawa ko, magsa-start lang po, landing page lang. Ito, landing page. Video. Ayan. Okay? Video or, tingnan natin, webinar. Ay, parang pangit yung landing page. Wait lang po Ayan, funnel. So, ito lang po yung mini-maintain ko. Pag i-edit ko yan, nire-remove ko na yung iba. Kasi hindi na ako nagpapakomplicate ng mga bagay-bagay. So, for example, mag-login lang ako sa account ko. Okay, login ko lang yung account ko. Let's say, ito yung website, no? Pagka-login nyo po, dito po kayo malilid. So, meron pong tinatawag na funnel builder. So, if you can see, ayan po siya. Simple lang, di ba? Ayan lang. Okay? So, pag gagawa ka, hindi rin po siya mahirap. Hindi po siya mahirap. Tsaka may tutorials po kung paano gawin. Tapos, may live support din po sila na pinaprovide daily. Kasi po, wala naman po akong income dito, no? Sa pagpo-promote ko ng brand nila. Pero ito talaga yung pinaka-pinopromote ko sa inyo. At the same time, meron po silang mga ready na mga support din if ever na mag-support ka, naghingi ka ng support from them. clicknamics.com/support. Ganun po. So, ngayon po, dito, pag gagawin ko yan, let's say, gagawa ako ng bago or gagawa ako ng something from scratch, add new step. Then, ito yung page, no? Then, i-click ko tong webinar na tinatawag. Yes, so, ito po siya. Kasi ito po, ayan, meron na pong template pala na simple lang. So, let's say dito mo ilalagay yung presentation mo. Dito nyo po ilalagay yung presentation ninyo. Then, ang mangyayari po dyan, papalitan nyo na lang po yung mga elements. For example, ito, palitan mo po yung pangalan. Palitan mo po ito. Okay? Tapos, ito po, lagyan nyo po ng link sa inyong Facebook. Ito po, next funnel step, external link yung gagamitin. Okay? Lalagyan nyo po ng link dyan. Ganun lang po siya kasimple. Ito po, dito po, papalitan nyo lang po yung link ng video ninyo sa YouTube. Ganun lang po siya. Sa mobile po, pag titignan nyo itong phone view, ganun rin po siya. Papalitan nyo lang din po yun. Papalitan nyo lang po yung mga pictures and all those stuff. So, yun ito, meron din po tayong recorded. Ipopostin po natin yung recorded dito sa website po natin. Okay? Para makita nyo po kung paano. And at the same time, yung recommended ko na 7-figure blueprint, dalawa lang po kasi yung recommended ko sa mga students. Kasi marami kasing mga templates maraming mga sales process sa labas. Dalawa lang po talaga yung nire-recommend ko. Yung normal lang na may presentation ka. Next naman, yung pang one-on-one. And last pala, yung live presentation. Ganun lang yung recommended ko. The rest po, wala na. So, para hindi na sumakit yung ulo ng bawat isa. Okay? So, ito po yung ginagamit ko and at least ikaw, if you want to explore this, you can freely explore this para po magkaroon ka ng idea kung paano rin po siya gagawin. Okay? So, yan po yung lahat po ng mga automation tools and software sa dapat meron kayo for your network marketing business. Pero tandaan mo po, no, na pag ikaw, hindi ka pa komportable na may website, gusto mo basic muna, focus muna yung sa chatbot lang. Kasi hindi mo naman kailangan magka-website, sa totoo lang. Hindi mo kailangan magka-website kung messaging campaign lang naman yung iraran mo sa advertisement. Kailangan mo lang ng website pag conversion campaign ka. So, just to give you an idea, ang messaging campaign, page yun at chatbot lang yung kailangan niya. Yung conversion, ginagamit lang yun pag advanced na or fully automation na yung gusto mo. Lahat naman po ng mga students ko na nag-earn ng 1.6 million in 6 months time, 1 million in 6 months time, lahat po yun, messaging campaign lang po yun. Kaya yun lang din yung tinuturo ko primarily dito sa automated networker. So, ang kailangan mo lang doon, page and chatbot. Yung chatbot, doon mo ililink yung presentation mo. Gets po ba? Para po yung iba na malilikot yung utak, malilikot yung kagaya ko, at least narinig nyo lang din from me. Okay? So, yan po yung natin, yung mga automated tools and softwares that you must have in place. Again, all the recordings and replay will be up sa ating members area after ko po yung live na to. Okay?
And I'll also be giving, pwede nyo rin po hingin na lang yung replay sa mga new students natin kay Miss Ann. Yung ito, may link na po ito since this is already prepared in advance. Okay? So yun lang po for today. Thank you so much for attending our training. Tomorrow, we'll be having additional training until 30. And tomorrow po, what I want to discuss is more on about naman on how to leverage. And I'll be also discussing yung sa mga bagong services and program na meron tayo right now dito sa Automated Networker in order for you to be updated. So tomorrow din po, aside from that, magka-Q&A na rin po tayo. So tomorrow will be our live question and answer portion. So majority will be live Q&A, 40 minutes na Q&A. And after that, I'll be going to really dive in sa mga bagong updates natin, lalo na sa mga services na na-offer ng Automated Networker. Clear po? So, yun lang po yung training natin for tonight. Marami po bang natutunan? Na-refresh po ba yung iba? Yung iba po ba na-identify nila ano po yung kulang sa kanila? Diba? Yung iba po ba nagkaroon ng mas heightened awareness? Na-review po ba? Tama? So, please po, kindly leave a feedback. Pag sinabi ko pong feedback, hindi lang po yung thank you, Coach Bival. Appreciate ko yun, ha? Pero yung, for example, may question ka or di kaya ano yung specific na natutunan mo, yun po yung gusto natin, yung format niya, yung ano po yung specific po na natutunan nyo po dito po sa members area natin. Like, for example, ito, sulit yung training. May natutunan talaga. I appreciate that. Pero mas maganda po pag mas specify nyo ano po yung inyong specifically na learn, ano po yung mga takeaways ninyo, ano po yung ayan o, example, thank you Coach Mabel sa pag-clear ko ano lang pwedeng ma-automate. Ang takeaway ko doon, yung personal touch and one-on-one with client is irreplaceable. Walang automation para doon, and that's what makes network marketing different from all other industries. Tama? Clear po ba? So, yun po yung very important. Ito po yung klaseng mga feedbacks po. Yung ano po natin, yung appreciated. Okay? So, ayan, may takeaways the importance of personal touch behind the automation because we are still in people business and trust and loyalty are established within a relationship. Tama po. So, ganyan po yung example ng feedback. Alam ko naman, I really value yung thank you, yung gratitude and all those stuff, pero para malaman ko kung ano ba yung natutunan nyo. Gets niyo po? Para malaman ko kung ano yung na-learn mo. So right now, again, what I want you to do is comment a feedback here sa Facebook group natin. Ito po yung latest ko na pinost. Doon nyo po i-comment yung take away ninyo, more than 4 sentences at least, para po mabasa ko. Okay? So dito nyo po i-comment sa baba para po mabasa ko. Takeaways minimum 4 sentences po. Alright? So that's all po for tonight. Thank you so much for being here. I'll see you live tomorrow. Q&A and announcement. So yun lang po. Thank you so much. And if you want to refer the Automated Networker to your business partners, to your downlines, we have an affiliate program in place. May mga incentives po tayo sa part na yon. May mga nagtatanong kasi minsan, just message our page so that we will share to you the process kung paano yun. So that's it for tonight. Thank you so much everyone for being here. Maraming salamat. Don't forget na mag-feedback po kayo ngayon and God bless po sa inyong lahat. See you tomorrow po.